ko na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ay, 12 minutos na makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan, tambayan. With Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw pa rin ho ng Sabado sa ating lahat. Ang inyong mga kasama ngayong umaga. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ganda umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. At ito, may mensahe lang. Congressman Ador Plato, good morning ho. Good morning, Congressman Yung Ador. ika-6 na distrito dyan sa Bulacan. Naalala ko yung kasi nakita ko yung message niya, yung pinag-uusapan nila dito nung anniversary natin, yung isinusulong nilang Department of Water Resources. No? Kasi ngayon, dito sa Metro Manila, ewan ko dahil itong mga nakalipas na mga araw, di ba na nag-ulan-ulan, nagbaha-baha tayo dito. Pero malaking bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija, part ng diyan sa Central Luzon, hanggang doon sa Region 2, hindi pa inaabot ng ulan. Kaya yung tubig sa mga dam, mababa yung water level doon sa Magat at dito sa Angat. Pero ang problema naman, kapag panahon naman ng tag-ulan, umaapaw naman. Sobra-sobra naman sa tubig. Yun yung pinupunto ng kanilang Department of Water Resources na sana maging batas para ito ay makatulong doon sa pag panahon ng tag-ulan na sobrang tubig, iipunin yan para pag ganitong kulang ang supply ng tubig, meron hong magagamit. Yun ang kanyang, meron silang actually approved na pala ito sa House of Representatives, nasa Senado na, pending na siya. Ang problema, as of late, dahil nga doon sa pabago-bagong leadership ng Senado, wala pa palang chairman, napaalala nga sa akin ni Kong Ador, wala pa palang chairman ng Senate Committee on Public Works. Parang wala daw take. Kung di ako nagkakamali, ang isa sa layunin ng panukala na yan, pag-isahin na lang yung mga ahensya na may kinalaman sa patubig. Limang agencies daw. Oo. Kasama yung LLBA. Kumbaga, i-consolidate na lang lahat sa isang ahensya. Okay rin yun para at least mas streamline. At saka yun. ang tutok ng atensyon, mas Tsaka isa na lang yung ituturo mo. Isa na lang. Kapag may problema, eto siya. Hindi yung hindi sa LLDA yan. Sa MWSS yan. Sa LUA yan. Sa LUA. NIA yan. Sa Rural Water District yan. Kumbaga, sa panukala ni Kong Ador, isa na lang.
So malinaw Responsibility. ang responsibility at saka yung latagan ng trabaho. Oh, mayroong ng isang timon. Yes. Mayroong ng isang magtitimon, hindi yung kung saan-saan. Kundi salabat pa. Oo. So yun ang pinupunto ng Department of Water Resources. Nabanggit ko lang yan dahil nag-message ito at saka kahapon din. Meron akong kagabi actually may kausap ang taga dyan sa Nueva Ecija. Wala. Ang sabi nga, dito nga umaapaw ang tubig. Nueva Ecija, lapit lang, di ba? Wala daw Kaya hindi yung mga nagtatanim ng palay, hindi pa makapagsaka. Ganon din doon sa Region 2. Wala din. Kaya ngayong Magat, water level ng Magat, bumaba ng tuluyan. Dahil nga, di ba narinig natin nung dumaan yung bagyo, nag-signal pa doon. Wala din daw ulan Kaya nga Sa ibang panig naman ng bansa, marami pa rin sa mga kababayan natin ang nagtatanong, bakit kami rito wala pa? O kung meron man, hindi sapat ang supply ng tubig. Akala ko ba ang Pilipinas is surrounded by bodies of water? Ba't kami dito? Kinakapos sa supply ng tubig. Ay yung mga ganyang usapin masasagot kapag naisa batas yung iminungkahi ni Kong Ador Plato na iisang ahensya na lamang pagdating sa mga issue na may kinalaman sa tubig. Ang problema kasi doon, paring Romel, may mga mawawalan. Siyempre. Pag na-streamline mo yan, di ba? May mga mawawalan. Kaya ayaw naman nilang aminin sa mga pagdinig ng Kongreso deep inside. Nako. Biruin mo, kung may sasabatas yan, di madidissolve na yung ibang ahensya. Hindi man ma-dissolve, pero yung function nila. Yes. Halimbawa, yung local water LUA, yung utilities, Yan kasi nakikipagkontrata yan, paring Romel, sa mga proyekto. Pwedeng makipagkontrata sa mga financial institutions. Kapag may Department of Water na, lusaw yung ganong klase ng kanilang kapangyarihan. Yeah. Kaya nga, yun ang punto dyan. Kaya deep inside, may masasaktan. Ay, nako. Pero sana nga matupad dito, ha? 19 na minuto makalipas ang alas 5, paring Romel. Tuloy sa Lunes yung debate tungkol naman sa kung bubuksan ba o hindi yung Mahiwagang kahon. Yung bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. So walang testigo sa Monday. So kasi bibigyan ng pagkakataon yung mga senador na magtanong sa depensa at saka prosecution. Ang binigay na oras, paring Romel, 10 minutes each. Kaya kasi nabibitin daw sila sa 2 minuto. O sige, para manawa kayo. Tig 10 minuto. Sige. Kung ilan yung so sa 10 magsasalita, halimbawa, tag 10 minutes yun. Di 200 minutes. Ilang oras yun. So, sabi nila, okay, kung haharap man si Attorney Melvin Matibag ng NBI sa Tuesday na. Ayan. Para kanya yung buong araw. Amin yung Monday. Parang ganun ang pagkaka... So ang re-resolvahin na parang Raymond sa araw ng Lunes ay kung legal or illegal ba kung bubuksan yung tax records ng mag-asawang Duterte. Ito yung mga... Yung dinala, yun nga yung kahon. Pero ibinalik sa BIR. Kinuha kung yan ng House. ay bubuksan or pananatilihing nakasealed. Or, at saka yung records ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ay kasama din sa ilalahad o hindi. Yes. Ang mga dokumento na tinutukoy mo, parang Raymond, yung tinutukoy natin, ay may kinalaman dun sa articles of impeachment na kumukwestiyon sa yaman ng sa lawak ng yaman ng mag-asawang Duterte. Ayun, yun yung sinasabi na
ang akusasyon, ang daming pumasok na pera. Hindi na ideklara. Hindi, unang-una paring Romel, hindi malaman kung saan galing. At pangalawa, hindi daw na ideklara. Ayan. Yun, sabi naman nung kabila, ay wala yan. Hindi yan dapat bubuksan, sabi nila Attorney Poa. Dahil kapag binuksan yan, maraming batas na malalabag. Ayan. Anti-money laundering Kumbaga, law, bank secrecy law. Yan, may mga binabanggit sila. yes. Kumbaga, kung halimbawa mabubuksan yung mga dokumento na yan, maituturing or maihahalin tulad dyan sa Pandora's Box. Oo, Di ba? yun ang Sa ano. mythological natin, kung maaalala ninyo. Pero nung doon kasi binuksan yung sa Pandora's Box. Doon lumabas yung mga misteryo. Oo. Doon kasi sa Corona trial, nagbigay ang Oo, isa pa yan. certification ng presidente no na si Pangulong Noynoy Aquino. Kaya nabuksan. Ayan. Ganun din Nailahad. ganun din ang panuntunan dito, paring Raymond. Sabi ni Senator Ping Lacson, dapat ganun ang mangyari. Dahil yan ay nakapaloob sa tax law, hindi ba? National Internal Revenue Code. Yan. Na bago buksan ang tax record ng isang government official, Kailangan may pahintulot ng may paintulot presidente. ng presidente. Especially yung mga impeachable Ayan. officers. Sa madalit salita, paring Raymond, ang bargaining agreement Nasa presidente ngayon. nasa Pangulo. Hawak niya ang beat. Ayan. Kasi kung ipag-uutos niya na buksan, walang wala. ibang option kundi sundin dahil yun ang nakapaloob sa batas eh. Unless na Oh. may utos din ng korte. Ipag-uutos din ng korte. Pero matagal yun eh. Maproseso yun eh. Pero kung minsan, di ba, para bang tayo, totoo naman na protektado lahat tayo ng batas. Kaya lang kung ikaw ay inakusahan ng kung ano-anong bagay at wala ka namang itinatago, Bakit ka matatakot? ba't ka matatakot? So tama din naman yung ganun. Ngayon, ang panig naman ng depensa, ang kanila namang pinupunto, baka daw makompromiso yung Data Privacy Act at saka yung due process ng mag-asawang Duterte. Yan diba? yung maraming batas na malalabag, sabi Yes. nila Attorney Poa. Kaya yun ang nag-uumpugang issue ngayon dyan. Dito lalabas yung mga paano ba kasi yung diskusyon nung nakaraang linggo. Totoong abogado at saka yung mga nag-aabogado. Ayan. Ayan. Kasi kung minsan alam mo yun, I go back to nanghihinayang kasi ako na laging nandyan, nanghihinayang ako na sana mas marami pang abogado sa Senado. Yung mga abogadong yung medyo bihasa at lalong-lalo na yung mga yung mga napanday ng husto sa litigation. Hindi ba inisa-isa ni Senador Alan Peter Cayetano yung ilan lang sa kanila ang abogado. Oo. Yung isa niyang binanggit medyo sablay pa. Oo. Kaya nga. Hindi naman ba? Hindi ba? Oo. Tapos merong dyan, nag-aastang abogado. Ang hirap. Kaya sayang. Sabi ko nga yung mga, kaya namimiss mo yung mga panahon na talagang yung mga, kasi ito hindi naman sa pagmamaliit dahil gaya nung may mga abogado kasi nakikita naman natin sa social media na nagsasalita eh. Hindi ko abogado ka, mahusay ka na sa batas. Kailangan, kung ikaw ay isang abogado, dapat mahasa ka sa litigation, sa korte. Ibig sabihin, yung araw-araw kang meron kang karanasan. argue doon. Oo. Unang-una, marunong kang, sabi nga nung isang abogado na kausap ko unang-una ba, tanungin mo ngayon, marunong bang gumawa ng pleadings yung mga yan? Yan yung paggawa ng katwiran sa korte, di ba? Yung magsusulat ka. Susulatin mo yung pleadings mo at yun ang isasubmit mo in defense of your case. Baka daw yung iba dyan hindi pa nakapagsulat ng kahit isa. Pero nakapasa ng bar. Abogado. Yung iba nga, baka mahigit pa sa nakuhang grado na 80. Oo. Sabi ni Attorney Mark Binluan kay BP Sara, nakakuha nga ng 80 yan sa kaya siya napagalitan eh.
Biruin mo Hindi ho garantiya na ang abogado ay kapag naging abogado ay lahat mahusay na. Sabi nung isang nagkumparang abogado din nag-graduate din ng Ateneo. Graduate din ng Ateneo. Yung isa naman graduate ng UP. Kasi di ba yun ang pinagmamalaki nila? Graduate to ng Ateneo. Sabi naman nung isa. Hindi ako. UP. Graduate ng UP. Anyway, Ayan. ikinumpara sa isang sundalo. Aha. Siyempre, isang sundalo, mahusay ka sa operation, intelligence, administrative. Pero never kang napasabak sa gera. Sa combat operation. Wala kang combat experience. Anong klaseng sundalo ka? Di ba? Magaling ka lang sa Ngayon, para administrative. Raymond, bumalik ulit tayo sa pagiging abogado. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni yumaong Senator Miriam Defensor Santiago. Yun, classic example yan. Hindi mo talaga mapapasubalian ang talino ni Senator Miriam Defensor Santiago. Legal luminary. At napatunayan sa kanyang record. Kasi nagsimula sa naging judge, naging umangat talaga sa legal profession. Mind you, ang kanyang passing rate ay hindi umabot sa 80. hindi umabot sa 80. 78 or 79? 78. 78. Pero saan siya umabot? Ang layo nang naabot niya. Yes. Ito nga kaya nga ang sabi doon, paring Romel, ang abogado, kailangan mahasa ka sa korte. Parang yung sundalo na nakapasabak sa gera. Kaya Iba yun. Pag general ka ng Armed Forces of the Philippines at wala kang combat experience, wala kang experience sa combat operation sa Mindanao, sa Samar Leyte area na yan, Bicol area na dating pugad ng mga rebelde, o kaya Negros, o kaya dito sa Norte, wala ka, hindi ka kinikilala. Iba yung tingin sa'yo, parang Yes. Ganon din sa abogado. Kasi sa legal profession, magkakakilala naman yan Di ba? Maalala mo, magbigay tayo ng mga pangalan, pasensya ko na yung iba. Halimbawa, pag narinig mo, Attorney Titong Mendoza. Di ba? Iba yun dating. Yung namayapang Frank Chavez. Ayan. Di ba? Dating Solicitor General. Parehas sila, di ba? Solicitor General. Parehas sila ni T. Estelito Mendoza. At saka yung mga marinig, iba yung pag talagang hasa sa... ito lang, sa mga senador na lang, paring Romel, para hindi tayo lumayo. Yung mga sinaunang senador ba naman, marinig mo yung mga pangalang Tanyada, Jokno, Tolentino, sila Maceda, Pimentel, Hubito Salonga, Joker Arroyo. Raul Manglapos, Joker Arroyo. Di ba? dating Vice President Salvador Laurel. At saka yung mga lately, yan sila Frank Drilon. Di ba? Iba ang dating ngayon, kaya siguro, hindi. At kahit sa ibang profesyon, di ba paring Raymond? Meron dyan, halimbawa, lisensyado. Ngayon ang tanong, nagagamit pa ba yung lisensya mo? Ayun, yun Di na ba? nga. Para bang, yun nga yung banggit, bugado ka nga, sabi nila. Pang-ano ka lang naman, yung ano to? Batingaw? Hindi, yung Yung pang-notaryo. Pang-notaryo. Hindi sa minamaliit natin, pero... Hindi, mahusay na. Ibig sabihin, ito mismo diskusyon ng mga abogado ito. Yung mga sila notary public. Ibig sabihin, hindi po pwede kasi na porket ikaw ay graduate ng Ateneo, porket graduate ka ng UP, mas mahusay ka na sa iba. Hindi merong mga nagtapos sa ibang law school na hindi ganun kakilala, pero matindi naman ang kanilang karanasan. Mahusay. Lalong-lalo na ngayon, ang daming magagandang law schools all over. Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Kaya nga hindi ba, Baguio, parang Raymond, iba kung pa. maobserbahan mo yung resulta ng bar exam, yung mga nasa top 20, maraming hindi galing nagpapahuli probinsya. ang mga galing ng probinsya. Ayun, yun na. Tsaka, yun na nga, kailangan makita natin ito. So, sana, bakit ko binabanggit ito, nakikita natin yung kaibahan. Sana, sa susunod, pumili naman tayo ng medyo maayos-ayos. Hindi lang kung sino-sino. Tapos yung nagkakalat lang. Sayang. Makapagtanong lang. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Maaskad pa na magtanong Akala mo, ikaw, bakit ka naging direktor sa BARM? Yeah.
Meron ka bang alam sa Islam? Sus, Ginoo gid. Ano ba yun? Anong klaseng mga tanong yun? Kaya nga parang Raymond, ang tanong ko nga, yung mga bumoto ba sa kanya, yung mga umiidolo, kaya pa ba? Malamang. Natauhan na ba? Malamang. Ay, kinantahan lang sila ng Wonderful Tonight. Pasok sa banga. Sa susunod ho, medyo isip-isip naman, mga kaibigan. In the meantime, ibang panahon yan ha. Ito naman sa totoong lagay ng panahon. DZRH Weather Bulletin. Dito parang Raymond, tunay na meron tayong pag-asa. Ayon. Ayan. Totoong may pag-asa. Mula sa pag-asa si Miss Veronica Torres. Miss Veronica, good morning. Magandang umaga, Miss Veronica. Magandang umaga din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga, ang southwest monsoon o habagat ay nakakaapekto na sa kanlurang bahagi ng northern Luzon. Gayunpaman, inaasahan naman natin yung maaliwalas na panahon sa Metro Manila at sa ating buong Kapuluan kung saan may chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi at mas mataas nga yung mga chance ng thunderstorms sa kanlurang bahagi yan ng area ng Luzon. Naasahan nga rin natin na posible nga na or sa ngayon naman ay wala rin naman tayo minomonitor na low pressure area or bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. And then sa mga susunod na araw, pwede na magpaulan ang habagat pero mostly sa may western section ng Luzon at sa mga susunod na araw pa ay sa western sections rin ng Visayas at Mindanao. Wala naman tayong namomonitor din na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa PAR. At yun nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Yung kumusta ang lagay ng ating mga alon? Wala bang mga dapat pag-ingatan? Sa ngayon naman po, wala po tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero kailangan lang mag-ingat kapag may mga thunderstorms dahil lumalakas po yung hangin resulting sa posibleng tumaas din yung mga wave height natin. Lalo dyan sa West Philippine Sea at marami daw naglalayag na mga unggoy. Dyan sa West Philippine Sea. Kailangan mag-ingat. Opo, ingat din po dahil mostly kung southwest monsoon yung nakaka-apektong weather system sa western section ng bansa, posible nga rin maging maalon. Ayan, okay. Salamat, Miss Veronica. Thank you. Salamat din po. You're welcome. DZRH Weather Bulletin. Si Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa DOST. Binanggit ko yung unggoy, paring Romel, kasi doon sa AI-generated video na inilabas ng China Daily. China Daily, ha? Yung China Daily ho, ito isang pahayagan doon sa China. State News Agency. Na pagmamay-ari ng gobyerno ng China. Yun yung inilabas na video na pinakita na mga unggoy ang mga Pilipino. No? Suot ng Barong Tagalog at nakasuot na salakot. Yan. Tinitignan ko dito. Tignan ko lang yung... Kasi sunod-sunod yung mga pagkondina, paring Romel. Dito sa pangyayaring ito. Ito namang China, particularly ang China Daily naman na yan. Akala mo, napakagagandang tao kung kayo man lait, ha? Kaya nga, ang daming mga umaangal Unang-una, itong si Senate President Sherwin Gatchalian. Nagsalita na dyan. Senador Francis Kiko Pangilinan. Senador Ping Lacson. Kaya nga sabi ni Senador Ping, kung unggoy ang tingin nila sa atin, ano sila? Batay sa kanilang karakter at pag-uugali. Tama. Senador Mig Zubiri. Dapat kung Senador talaga, J.D. Ejercito. Nagtatanong kayo, bakit yung iba? Tahimik sila. Yeah? Huwag kayong magpapahalata kayo. China to China. China. Kaya nga sabi ni Commodore J. Tariela, Admiral Tariela, J. Tariela, nung siya ang naglabas ng caricature, no? Ang daming senador na nagalit. Nagalit sa kanya. Sabi niya, ikaw, Tariela. Gumagawa ka ng eksena, ha? Gumagawa ka naghahanap ka ng away, ha? Yes. Gera ang gusto mo, ha? Mag-sorry ka. Biruin mo siya pa ang pinagsosorry. Oo. Dahil lang inupakan niya ang China. Ngayon, hindi, actually, yung si Presidente Xi Jinping yung target. Kasi nga, yung mga pronouncement. Ngayon, kaya sabi ni Admiral Tariela,
meron din bang yung mga senador na yun, hihilingin ba nila sa China ngayon na mag-sorry sa magit 100 Pilipino na ininsulto ng video na yan? Lahat tayo, damay doon. Di ba? Ay, nako. At syempre, paring Raymond, mabuti kung dito lang yan sa Pilipinas. Kumalat yan sa international community. Pero hindi basta-bastang bansa ang nagsasalita rito, superpowers. Pero tama din naman Senator Kiko, sabi niya, boomerang yan sa kanila. Kasi kung ikaw ang Amerikano at panonoodin mo yung video na yon, ikaw ay European, ikaw ay Australian o Frances o German, anong klaseng bansa yung China? Di ba? That's way below the belt. Kaya nga magtataka ka dito paring Romel. Kung meron pa sa atin magtatanggol doon sa ginawang 'yon. Oo. Aywan ko lang. Or kung mananahimik pa, yung iba. ewan ko yung kung ano iba. natawag sa inyo. Yan ang masaklap nito. Kaya Oras natin 5:37 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Sa lahat ng